Buhat nga na mapunta ako dito sa Luzon ay bihira na ako makakain ng pugita. Nung kabataan ko kasi ay madalas kaming nakakakain ng ganito, lalong-lalo na kapag ang tatay ay nagpupunta sa dagat. At kanina nga nakita ko na mayroong nagtinda ng pugita kaya naman bumili agad ako. Ang ginawa ko nga muna dyan ay nilagyan ko siya ng asin para mawala yung kanyang laway-laway. At hinugasan ko siya ng mabuti para matanggal yung kanyang pagkamadulas. Pagkatapos ay nilaga ko siya ng paunti, saka ko siya hiniwa-hiwa ng mga maliliit. At pagkatapos kong hiwain, nagayat na rin ako ng mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluto ng pugita. Ito nga yung madalas na ginagawa ng nanay namin, lalong-lalo na kapag may okasyon katulad ng Pasko or New Year. At dito nga nagpainit na ako ng mantika sa kawali dahil gigisahin na natin yung mga ingredients na kailangan natin para mawala yung langsa at magkaroon ito ng lasa. Itong pugita na lulutuin natin. Hinahalo ko nga dyan yung ingredients para maging kulay brown siya. Yung tama lang din ang apoy para hindi masunog yung mga ingredients na ating niluto. At nung magkulay brown na nga yung mga ingredients ay sinunod ko naman na inilagay dyan yung pugita na naka-ready na. Hinahalo-halo ko lang para mag-combine ang lasa ng ingredients sa pugita mismo at mawala itong kanyang pagkalangsa. Pagkatapos kong haluing maigi ay sinundan ko rin siyang lagyan ng pamintang durog para mas okay talaga siya at makaramdam ka ng anghang. Itong ginagawa kong pagluto ay sinusunod ko lang din yung madalas kong makita na ginagawa ng nanay kung paano niya lutuin itong pugita. Pagkatapos nga no, nilagyan ko na rin siya ng tuyo para magkaroon siya ng kulay at syempre ng pampalasa na rin. Kailangan din nating haluing mabuti para mas maayos talaga yung kanyang timplada or yung texture ng ating pugita na adobo. Medyo nahirapan pa nga ako dyan mag-video kaya kinausap ko pa yung partner ko dyan na sana videohan niya ako dahil nahirapan talaga ako na ang isang kamay naka-video at yung isang kamay ay naghahalo ng pugita. At syempre hindi mawala yung magic sarap dahil isa yan sa mga nagbibigay ng aroma sa ating nilutong pugita. At dahil nga adobo ang gusto kong pagkaluto sa kanya, nilagyan din natin siya ng kunting suka. At pagkatapos, kailangan nating haluin yan para mas maganda yung kanyang pagka-combine ng panlasa niya at magkaroon talaga siya ng lasa yung buong pugita na nilagay natin sa kawali. Pagkatapos ko siyang haluin ay tinakpan ko muna at hinayaan ko siyang kumulo ng mga 3 to 5 minutes lang naman. Pagkatapos sinalo ko siya ulit at nilagyan ko siya ng sili para mas maanghang. Mas masarap kasi siya kapag maanghang talaga yung mga ganitong klaseng recipe ng pugita. Natatakam na nga ako dito sa part na to kaya hindi ko rin maiwasang tikman ng tikman siya. At pagkatapos nga, nung nakuha ko na ang tamang timpla niya, ay okay na para sa akin at niready ko na rin para kami ay maghapunan. At ngayon nga ay ready na kami para kumain ng hapunan. Super yummy talaga niya at super satisfied ako sa pagkaluto ko dahil nakuha ko talaga ang gusto niyang timpla.